So, for the laboratory 3 naman po sa midterm, it's all about username, password. So, dito po mag-prompt or mag-ask lang po sa user na mag-input ng full name nila, ng username nila, and kung anong user type nila, test ng password po. So, kung yung password nila is hindi po 8 characters long, is uulitin or magpo-prompt po ulit na mag-input ng password. Kung hindi rin po siya or wala sa password ang lowercase, uppercase, digit, at special characters po is magpo-prompt po na mag-input ng password na may ganong requirements po. Bale, ito po yung verifications. Tapos, i-confirm lang po natin kung ano yung in-input ni user na password is uulitin niya lang din po. Tapos, kapag po hindi nagkaparehas is sasabihin lang po na passwords do not match, please try again. And if nag-match naman po is registration successful po ang magpiprint. Tapos, print na po siya. Now, to explain the code po, nag-declare lang po ako ng variable name dito and magpo-prompt po ng input user ng full name po nila. So, mag-i-store po yung input or yung value dito sa variable name. Same goes din po sa username or uname. So, hindi na po ako naglagay dito ng int since hindi naman po natin gustong i-convert yung ini-input ni user into integer or ano bang data type. Also, hindi na rin po ako naglagay ng string dito dahil yung default data type na po niya is string. So, next naman po is user type. So, ganun din po. Magtatanong din po tayo ng user type kay user kung admin ba or user. So, dito po gumamit po ako ng while loop para kapag wala po sa choices yung ini-input ni user is di-display po siya ng error message and magpo-prompt po ulit kay user na mag-input ng valid user type. So, dito po, while user type is wala dun sa user or admin po. So, ito po yung error message, invalid user type, please try again. Tapos, ito po ulit yung prompt. Ngayon po, if yung user type is equals to user or user type is equals to admin, so magbe-break po siya. So, papasok na po siya dito sa pag-enter ng password. So, while true, so sa loob po ng while loop na to, meron po akong ulit isang while true na sa loob po nun is meron po akong variable na password. So, magpo-prompt din po ulit siya kay user na mag-input po ng password. So, while meron din pong variable dito na merong boolean na true. So, parang in-expect po na yung ini-input ni user is true po or valid. Ngayon, yung length po nung password or yung length po niya, yung haba is mas mababa kay 8. So, magpiprint po ng error message na dapat daw po yung password is at least 8 characters long. So, yung valid po niya is false. Another if po, if kapag wala kahit sa isang sa buong string po na yun, may isa dun sa loob ng isang string na yun is walang naka-lowercase. Dun sa loob ng password po is piprint po dapat yung password is must contain at least one lowercase. Tapos yung valid pa rin po is false. Ibig sabihin po, kapag nag-false po yan is mali po siya. Hindi po siya magpo-proceed dun sa pag-confirm ng password. Tapos another if po is, pag wala po kahit isa sa character din po is upper dun sa loob ng password. So, magpiprint po ulit siya ng error message. Tapos yung valid po niya is false. Ganun din po sa kapag walang digit. So, kailangan kahit isa
ay magkakaroon ng digit dun um, sa loob po ng password na in-input ni user. Since wala pong, method na, is special characters, kinakailangan po na mag-declare po ng, special character na variable ta's ilalagay po natin yung, mga special characters na gagamitin or yung mga possible special characters. So, tapos after po natin i-declare, tawagin na po natin sila na if not any dun sa loob po ng password ay walang special characters is magpi-print po ulit siya ng error message and yung valid po is phosphorus. Ngayon, kung valid naman po siya, magbe-break na po siya and magpo-proceed na po siya sa, labas ng while na confirm pass po. Kapag dito po magpo-prompt po ulit kay user na i input niya po ulit yung password na in-input niya doon sa una. If yung password po is tumugma kay confirm password is registration successful po. So, magbe-break na po yun. Done na po yung registration. Ngayon po, kung mali naman po is babalik po ulit tayo dito sa loob ng ano, ng inner while loop po. Since namali po or magkaiba po yung password dun sa confirm pass. Kailangan po kasi is mag-match silang dalawa. So, kung hindi po nag-match is, mag-a-iterate po na mag-a-iterate. So, run po nung code, ganito po yung example. So, kung hindi po tayo lalagay ng admin or users, sabihin natin cashier. So, mag-a-ask lang po na mag-a-ask yan kay user. Po natin admin. So, nakapasok na po tayo dun sa while loop. So, inner while. So, kapag naglagay po tayo ng password na walang character, special character or digit, so, ayan po yung lalabas na ano, na error message po. Kung wala naman pong, uppercase, so tatlo po silang lalabas diyan. Kung wala naman din pong, um, lowercase, so si lowercase naman po yung lalabas. And kailangan din po is 8 characters lang. So, kung maglalagay naman po tayo ng proper password, tapos yung password po na ilalagay natin is mali po dun sa ano. So, password that do not match, please try again. So, papasok po ulit tayo dun sa inner while loop. So, kapag kinorek na po natin, so yun po, registration successful na po siya. So, ganun po yung ano, since kapag valid na po 'to, ico-confirm niya lang po kapag parehas po sila, so magbe-break na po siya.